Noong nalaman niyang bumili pala ng mansyon na milyon-milyon ang halaga ang asawa niya, para sa kabit ang mahinhing misis tahimik na nagsimulang magplano kung paano lalansagin ang dalawa. Dahan-dahan niyang tinipon ang mga ebidensya, pirma, at mga ari-ariang nakapangalan sa asawa hanggang sa dumating ang araw na isang pirma lang ang kailangan para siya ang may hawak ng lahat at ang mister ay baon sa pagkakautang. Pero ang pinaka-nakagugulat, hindi lang ang pagkabangkarote ng lalaki, kundi ang tunay na pagkatao at huling galaw ng misis na akala ng lahat ay simpleng mabait lang. Ano nga ba ang lihim niya? Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong aantig sa ating mga puso at susubok sa ating mga damdamin. Sabi nila, ang bawat tahanan ay may itinatagong lihim. Hindi. Ngunit paano kung ang lihim na matutuklasan mo ay sapat na para wasakin hindi lang ang iyong pamilya, kundi pati na rin ang buong pagkatao mo? Saan ka huhugot ng lakas para bumangon at harapin ang bukas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isabel sa unang kabanata ng ating serye na pinamagatang Ang Resibong Nagbukas ng Impyerno. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila yumayakap sa bawat sulok ng malawak at makintab na kusina. Para kay Isabel Consunji, ang katahimikang ito ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng mansyon nila sa Forbes Park. Ang maririnig lamang ay ang mahinang pagkulo ng paboritong kaldereta ng kanyang asawa, si Mateo, na maingat niyang inihanda. Perpekto ang lahat sa paningin ng iba. Isang marangyang buhay, isang matagumpay na asawa, dalawang magagandang anak na babae. Ngunit sa likod ng mga mamahaling kurtina at makikinang na kandelero, mayroong isang pusong matagal nang nag-iisa. Habang naghihintay, inayos niya ang designer suit na isinuot ni Mateo kaninang umaga, na basta na lamang iniwan nito sa ibabaw ng silya. Ugali na niya itong asikasuhin ang lahat ng pangangailangan ng asawa, mula sa pagkain hanggang sa pananamit. Ganoon niya ito kamahal. Sa pag-aayos niya ng coat, may isang piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa nito. Isang resibo. Pinulot niya ito na ang tanging nasa isip ay itatapon lang din. Ngunit bago pa niya ito malukot, nahagip ng kanyang mga mata ang pangalan ng tindahan. Villarica Jewelers, the finest of diamonds. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Pinagmasdan niyang mabuti ang resibo. Nakasulat doon, isang diamond solitaire necklace, at sa tabi nito ay isang presyong makapagpapatigil sa paghinga ng sinuman. Ilang sandali siyang natigilan. Isang mamahaling kwintas, isang regalong hindi kailanman napunta sa kanyang mga kamay. Nagring ang telepono sa kusina at halos mabitawan niya ang resibo sa gulat. Nakita niya ang pangalan ng kanyang biyenan, si Doña Elisa Consunji. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hello po, Mama." Sagot niya. Pilit na pinapasigla ang boses. "Isabel, iha." Sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. "Nariyan na ba si Mateo? May mahalaga akong kailangang sabihin sa kanya." "Wala pa po, Mama. Paparating pa lang siguro po." Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Doña Eliza. "Ganoon ba? Siguraduhin mong maayos ang hapunan niya. Alam mo namang pagod iyon mula sa trabaho. He works so hard for this family, for you." May kung anong kirot na gumuhit sa puso ni Isabel. "Opo, Mama. Nagluto po ako ng paborito niyang kaldereta." "Mabuti. Sige na. Ibababa ko na ito. Walang kumusta ka? O salamat?" Ganoon naman palagi. Para kay Doña Eliza, si Isabel ay isang kasangkapan lamang para sa kaginhawaan ng kanyang nag-iisang anak. Pagkababa ng telepono, muling bumalik ang atensyon ni Isabel sa resibo na mahigpit pa rin niyang hawak. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Baka para sa kliyente o baka naman sorpresa para sa kanya. Ngunit malayo pa ang kanyang kaarawan at ang kanilang anibersaryo. Ilang minuto pa,
Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Dala ang kanyang nangiting tila kayang-kayang painitin ang malamig na gabi. "Hi, mahal!" Bati nito, sabay halik sa kanyang pisngi. Ngunit para kay Isabel, ang labi nito ay tila kasing lamig ng marmol na sahig. "Welcome home, mahal. Kumusta ang araw mo?" Tanong niya. Itinatago ang resibo sa likuran. "Pagod, as usual, but seeing you makes everything better," sabi ni Mateo, sabay yakap sa kanya mula sa likod. "Wow! Amoy pa lang, alam kong kaldereta yan." Ngumiti si Isabel, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Siyempre naman, halika na, kumain na tayo." Habang kumakain, pinanood ni Isabel ang bawat galaw ng asawa. Ang pagngiti nito, ang pagkukwento tungkol sa opisina, ang mga papuri sa kanyang luto. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang lamat na ngayon lang niya nakita. Nang matapos ang hapunan at pumasok na si Mateo sa kanilang banyo para maligo, alam ni Isabel na ito na ang pagkakataon niya. Ang pag-aalinlangan ay tila isang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Mateo na naiwan sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Buti na lang at alam niya ang password. Binuksan niya ang messages. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pag-scroll niya. At doon, nakita niya ito. Isang pangalan na nakarehistro bilang CM. Binuksan niya ang usapan at ang huling mensahe na ipinadala kaninang hapon ay tila isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. "Thank you for the necklace, mahal. Lucas loves his new toys too." Nabitawan ni Isabel ang cellphone na parabang napaso siya. Ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat letra ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. "Thank you for the necklace, mahal. Lucas loves his new toys too." Mahal. Isang salitang matagal-tagal na rin niyang hindi naririnig kay Mateo sa ganoong paraan. Isang salitang puno ng lambing at hindi lang basta kabisadong linya. At sino si Lucas? Ang tunog ng tubig mula sa shower ay tila isang dagundong sa kanyang pandinig. Ang bawat patak ay isang paalala ng kasinungalingang kasama niyang natutulog sa iisang kama. Nanginginig siyang ibinalik ang telepono sa bedside table. Ilang segundo bago bumukas ang pinto ng banyo, lumabas si Mateo na nakatapis lamang ng tuwalya habang pinupunasan ng isa pa ang kanyang buhok. Ngumiti ito nang makita siya. "Ang lalim yata ng iniisip mo, mahal." Pilit nang ngumiti si Isabel. "Wala naman. Iniisip ko lang kung nagustuhan mo ba talaga ang hapunan." Tumawa si Mateo. Isang tawang dati ay musika sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon ay isang ingay na nakakabingi. "Of course I loved it. You're the best cook in the world." Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. "Matulog na tayo. I'm tired." Humiga sila sa kama, magkatabi, ngunit may isang bangin na namamagitan sa kanila. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng braso ni Mateo nang yumakap ito sa kanya. Dati, ito ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong isang posas na gumagapos sa kanya sa isang kasinungalingan. Hindi siya makatulog. Ang mga imahe ng resibo at ng text message ay naglalaro sa kanyang isipan. Muli niyang binalikan ang kanilang pag-uusap kanina sa hapagkainan sa ilalim ng makikinang na ilaw ng kanilang kandelero. Sinubukan niyang maging kaswal. "Ang dami mo sigurong kliyenteng kailangang pasalamatan ngayon, no? Malapit na ang Pasko." Tumango si Mateo habang ngumunguya. "Sobra. In fact, I had to buy a gift for a very important client today. A woman, alam mo na, para masigurong maklose ang deal." "Talaga? Ano namang binili mo?" tanong niya.
Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Just a small token, a necklace. Sagot nito nang hindi man lang nag-aalinlangan, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Don't worry, mas maganda pa rin ang mga alahas mo. Sa mga sandaling iyon, sa galing ng kanyang pagsisinungaling, halos naniwala si Isabel. Halos makumbinsin niya ang sarili na siya lang ang nag-iisip ng masama, na baka nga totoo ang sinasabi nito. Bumalik siya sa kasalukuyan. Pinakinggan niya ang mahimbing na paghinga ni Mateo. Isang paghingang payapa na para bang walang anumang bigat na dinadala. Samantalang siya, pakiramdam niya ay malulunod siya sa sarili niyang mga luha. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, maingat na inalis ang braso ng asawa. Kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng hangin. Naglakad siya palabas ng silid. Nang mapadaan siya sa study room ni Mateo, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto at may kaunting liwanag mula sa loob. Akala niya ay tulog na ito. Narinig niya ang boses ni Mateo, mahina at pabulong, at narinig niya kung sino ang kausap nito, ang kanyang biyenan. Calm down, ma, bulong ni Mateo sa telepono. She suspects nothing. She asked about the necklace and I handled it. Sandaling katahimikan. No, she won't find out. Masyado siyang simple. She believes everything I say. Pagpapatuloy ni Mateo na may halong pagmamaliit sa boses. Stop worrying. Everything is going according to plan. Napahawak si Isabel sa pader para suportahan ang sarili. Anong plano? At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Konting tiis na lang, ma. Malapit na. Mapapasa atin din ang lahat. Ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa ibang babae. Ito ay isang sabwatan. Isang planong kunin ang lahat. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay wala ng ingay. Na para bang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang pagkalito na kanina'y bumabalot sa kanya ay biglang naglaho at napalitan ito ng isang matinding, nanunuot na lamig. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga mapanlait na tingin ng kanyang biyenan. Ang mga pahiwatig nito tungkol sa pagiging tagalabas niya. Ang perpektong pagkilos at pagsisinungaling ni Mateo. Ang pagtrato sa kanya na parang isang magandang palamuti, hinahangaan kapag may bisita, ngunit binabaliwala kapag sila-sila na lang. Hindi siya tanga. Siya ay nagpakatanga. Nagbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang pinto papunta sa kanilang hardin. Binuksan niya ito at lumabas, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na haplusin ang kanyang namumutlang mukha. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng bituin, ngunit wala siyang makitang liwanag. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pighati ay napakabigat, napakalalim, na sa halip na maging tubig, ito'y naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang asawang pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay, ang pamilyang itinuring niyang sarili, ay ang mga ahas na pala na matagal na siyang nililingkis. Masyado siyang simple. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo sa kanyang isipan. Simple. Iyon ang tingin nila sa kanya. Isang simpleng babae na madaling paikutin, madaling lokohin, napangisi si Isabel, isang ngising mapait at walang kagalakan. Marahil, iyon ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Bumalik siya sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag na ngayon. Mayroon ng isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob ng kanyang nagyeyelong puso. Isang apoy na hindi nagmula sa pag-ibig, kundi sa galit. Isang galit na kasing dalisay ng kanyang pagmamahal noon. Pumasok siya sa kanilang library, isang silid na puno ng mga libro ng kanyang yumaong ama. Dito siya madalas magbasa noong dalaga pa siya. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone,
hindi ang ibinigay sa kanya ni Mateo. Binuksan niya ang kanyang contacts at hinanap ang isang pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalang ipinangako niyang tatawagan lamang sa oras ng pinakamatinding pangangailangan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit hindi na dahil sa takot o sakit. Ito'y dahil sa determinasyon. Nakita niya ang pangalan, Tio Ricardo, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Pinindot niya ang call button. Bawat pagring ay tila isang martilyong pumupukpok sa kadenang matagal nang nakagapos sa kanya. Sa ikatlong pagring may sumagot. "Hello," sabi ng isang baritonong boses, pamilyar at puno ng awtoridad. Huminga ng malalim si Isabel. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Hello, Titio Ricardo?" Natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita itong muli. Ang boses ay kalmado at tila may pag-aantay. "Isabel." Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago nito idinugtong ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Hinihintay ko ang tawag mo. Panahon na." Kinabukasan, walang anumang bakas nang nagdaang bagyo sa mga mata ni Isabel. Sa harap ng almusal, siya pa rin ang mapagmahal na asawang nag-aasikaso kay Mateo na nagmamadaling pumasok sa trabaho. Ngumiti siya, inabot ang briefcase nito at hinalikan ito sa pisngi bago umalis. Isang perpektong pagganap. "May pupuntahan ka ba ngayon, mahal?" Tanong ni Mateo habang nagsusuot ng sapatos. "Pupunta lang ako sa spa, tapos siguro konting shopping." Sagot niya, ang boses ay kalmado at natural. Pampawala ng stress. Tumango si Mateo. Hindi man lang siya tinitingnan. "Good. You deserve it." "Sige na, I have to go." Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng sasakyan palayo, doon lamang unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya'y nanlamig. Hindi spa o shopping ang kanyang pupuntahan. Ngayong araw, sisimulan niyang bawiin ang kanyang buhay. Ang law office ni Attorney Ricardo Sarmiento ay nasa isang luma, ngunit marangal na gusali sa eskolta, malayong-malayo sa mga nagtataasang gusaling salamin sa Makati, kung saan nagtatrabaho si Mateo. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ang sumalubong kay Isabel pagpasok niya. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng library ng kanyang ama. Si Attorney Ricardo, na mayroon ng mga puting buhok, ngunit matalas pa rin ang mga mata, ay magalang siyang pinaupo. Walang paligoy-ligoy. Alam niya kung bakit siya naroon. "Isabel?" Panimula nito. Ang boses ay mababa at seryoso. "Bago ko ilahad ang lahat, gusto kong malaman mo na ang lahat ng ginawa ng iyong ama ay para protektahan ka." Tumango lamang si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kanyang kandungan upang pigilan ang panginginig. Inilapag ni Attorney Ricardo ang isang makapal na folder sa lamesa. Sa ibabaw nito ay nakasulat, "Ang huling habalin at tipan ni Don Andres Rosales." Ang salitang tipan ay tila may sariling bigat. "Alam kong ang pagpapakasal mo kay Mateo Consunji ay labag sa kalooban ng iyong ama," sabi ng abogado. "Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa'yo, pumayag siya. Pero meron siyang isang kondisyon, isang pagsubok." Binuksan ng abogado ang folder at inilatag ang mga dokumento sa harap ni Isabel. "Ayon sa papeles na ito, sa unang 5 taon ng inyong pagsasama, ang pamamahala sa Rosales Group of Companies ay mananatili sa ilalim ng isang trust na ako ang tagapangasiwa. Ikaw, bilang tagapagmana, ay tatanggap lamang ng sapat na allowance para sa marangyang pamumuhay. Ang lahat ng assets, ang voting shares, ang control, lahat ay naka-freeze para sa'yo." Hindi makahinga si Isabel. Ang mga salita ng abogado ay tumatagos sa kanya, ngunit tila hindi pa lubos na maunawaan ng kanyang isipan. Ang pagsubok ay para kay Mateo. Pagpapatuloy ni Attorney Ricardo, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata.
Gusto ng iyong ama na makita kung mamahalin ka ni Mateo ng tunay, kahit na sa paningin niya'y isa ka lamang tagapagmana sa pangalan na walang tunay na kapangyarihan. Gusto niyang makita kung rerespetuhin ka niya bilang asawa at hindi bilang isang gintong susi sa kaban ng yaman ng mga Rosales. Napatingin si Isabel sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Ang kanilang ika-5 anibersaryo noong nakaraang linggo lang. The 5-year period ended last week, Isabel. Kinumpirma ng abogado ang nasa isip niya. Ayon sa tipan, sa pagtatapos ng 5 taon, ang lahat ng kontrol, ang lahat ng kapangyarihan sa Rosales Group of Companies ay automatikong malilipat sa'yo. Ikaw at ikaw lamang ang nag-iisang may-ari. Sa mga sandaling iyon, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang hapon, ilang buwan bago pumanaw ang kanyang ama habang nakaupo sila sa hardin. Tandaan mo ito, anak, sabi ni Don Andres. Ang mga mata nito'y puno ng karunungan at pagmamahal. Ang kapangyarihan ay hindi binibigay, Isabel. Ito ay dapat patunayan. Ngayon niya lang naintindihan. Hindi lang si Mateo ang sinusubok ng kanyang ama, pati na rin siya. Tumayo si Isabel at lumapit sa bintana. Tanaw ang magulong, tanawin ng eskolta. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang malinaw at matalas na realisasyon. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi lang sa panloloko ni Mateo, kundi sa isang planong hindi niya alam. Ngunit ang planong yon, na akala niya'y isang sumpa, ay siya palang magiging kaligtasan niya. Humarap siyang muli kay Attorney Ricardo. Wala na ang bakas ng kalituhan o sakit sa kanyang mukha. Ang naroon ay isang determinasyong hindi pa nakikita sa kanya ng abogado kailanman. Isang determinasyong namana niya sa kanyang ama. So what happens now? Tanong ng abogado. Aasikasuhin na ba natin ang annulment? Umiling si Isabel, isang maliit ngunit tiyak na pag-iling. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Hindi ako makikipaghiwalay, deklara niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bago iyon, babawiin ko ang lahat. Humakbang siya palapit sa lamesa at idinantay ang kanyang mga palad dito. Tila inaangkin na ang kapangyarihang nararapat sa kanya. Bawat sentimo. Pagmulat ng mga mata ni Isabel, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Mateo na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Sa loob ng 5 taon, ang tanawing ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang katabi niyang natutulog ay isang estranghero, isang kaaway. Maingat siyang bumangon, naligo, at nagbihis. Nang bumaba siya, ipinaghanda niya si Mateo ng almusal, ang paborito nitong garlic longganisa, sinangag, at itlog na maalat. Isang eksena mula sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit ngayon, bawat galaw niya ay kalkulado, bawat ngiti ay isang maskara. Nang bumaba si Mateo, sinalubong siya ni Isabel ng isang matamis na halik. Good morning, mahal. Bati niya. Ang boses ay puno ng lambing na siya lamang ang nakakaalam na peke. Morning, sagot ni Mateo, na tila nagulat sa init ng pagbati ng asawa. Naupo ito sa hapag at nagsimulang kumain. Pinagmasdan siya ni Isabel. Ito na ang simula ng kanyang pag-arte. Mateo, panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig para maging kapani-paniwala. Sorry nga pala sa mga inasal ko nitong mga nakaraang araw. Medyo stressed lang siguro ako. Masyado akong nag-iisip. Tumingin si Mateo sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Isabel ang isang kislap ng tagumpay. Ang kislap na yon ang nagsilbing gasolina sa nag-aalab na galit sa kanyang puso. It's okay, mahal, I understand. Sabi ni Mateo sa isang patronizing na tono. You've been tired. Huwag mo nang isipin yun. Tumango si Isabel at ngumiti.
Isang ngangiti ng isang maamong tupa. Salamat, mahal. Pangako, hindi na mauulit. Ngunit sa pag-alis ni Mateo para sa opisina, tila isang balabal ang kanyang hinubad. Ang maamong nangiti ay napalitan ng isang blangko at malamig na ekspresyon. Umakyat siya sa kanyang silid, ngunit hindi ang kanyang mga paboritong damit ang pinili niya. Kinuha niya ang isang itim na pantsuit at isang simpleng blusa. Bihis na panggiyera. Isang text message ang dumating mula kay Attorney Ricardo. The board is ready. Ang board ay hindi ang board ng RGC, kundi ang dalawang pinakamatatandang abogado at isang financial analyst na napakatapat sa kanyang ama. Nagkita sila sa isang private room ng isang first-class hotel sa Makati. Isang lugar na neutral at hindi paghihinalaan. Mrs. Consunji, bati ng isa sa mga abogado, si Attorney David, na may paggalang sa boses. Isabel is fine. Sagot niya, ang kanyang boses ay matatag. Naupo siya sa dulo ng lamesa, ang upuang para lamang sa pinuno. What do we have? Inilatag ni Attorney ni Ricardo ang mga papeles. These are the initial findings. For the past 3 years, Mr. Consunji has been systematically diverting funds from 3 major subsidiary companies under his management. He's using shell corporations and dummy accounts. It's clean, very well hidden, but not impossible to trace for those who know what to look for. Tinitigan ni Isabel ang mga numero at diagram. Ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang patalim. I want a full, comprehensive audit. Every transaction, every contract, every signature, I want to know where every single peso went. Hire the best forensic accountants in the country. Money is not an issue. Tumango ang mga abogado na mangha sa biglaang pagbabago ng babaeng kilala nilang tahimik lamang. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Utos niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. But do it quietly. I want him to remain comfortable. I want him to believe that his perfect little world is safe. Pag-uwi niya sa Forbes Park, bumalik siya sa kanyang papel. Nag-ayos siya ng mga bulaklak, nagbasa ng libro, at tinawagan ang mga guro ng kanyang mga anak. Ang perpektong may bahay. Nang hapon na yon, habang nasa hardin siya, narinig niya ang boses ni Mateo mula sa study. Kausap na naman nito sa telepono ang ina, si Doña Eliza. Everything's perfect, ma. Masayang sabi ni Mateo. She's back to being my sweet, obedient wife. I told you, she's just emotional. Naniwala siya kaagad sa palusot ko tungkol sa kwintas. Narinig ni Isabel ang mahinang tawa ng kanyang biyenan sa kabilang linya. That's my son, sabi ni Doña Eliza. Magaling. Just keep her happy and distracted. Malapit na, Mateo. Malapit na. Hindi gumalaw si Isabel. Ang mga daliri niya'y humigpit sa hawak na gunting panghardin. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Isang dagdag na uling sa apoy na handa ng sumiklab anumang oras. Gabi, matapos niyang patulugin ang mga anak, pumasok siya sa kanyang maliit na home office. Binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagong email. Ang subject, Initial Report, M. Consunji, mula sa private investigator na kinontrata niya. Huminga siya ng malalim bago buksan ang attachment. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi isang dokumento, kundi isang litrato. Isang litratong kuha sa isang parke, sa isang maliwanag na hapon. Nakatayo si Mateo. Nakangiti, habang itinutulak ang isang duyan. Ang nangiti niya ay totoo. Yung tipo ng nangiting hindi kailanman nakikita ni Isabel sa bahay. Hindi yun isang pilit na ngiti para sa mga camera o business partners. Iyon ay purong kaligayahan. Sa duyan, nakaupo ang isang batang lalaki, mga 3 o 4 na taong gulang, na tumatawa ng malakas. At sa tabi ni Mateo, nakatayo ang isang babae, nakahawak sa kanyang braso, ang mukha ay nakatingin sa kanya ng may pagsamba. Isang pamilyar na mukha. Ang babaeng may initial na CM. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling caption. Subject,
Mateo Consunji with Cassandra Cassie Morales and their son Lucas. Ang imahe sa screen ng laptop ay tila isang litratong nakatusok sa kanyang mga mata. Si Mateo, si Cassandra Morales, ang kanilang anak na si Lucas, isang masayang pamilya sa ilalim ng sikat ng araw, isang pamilyang ninakaw mula sa kanya. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit hindi niya maisara ang kanyang isipan. Ang ngiti ni Mateo sa litrato, isang ngiting dalisay at hindi pilit, ay isang sundang na paulit-ulit siyang sinasaksak. Hindi niya kayang manatili sa bahay na yon. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kahibangan. Ang bawat gamit ay nababahiran na ng kanilang kasinungalingan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas. Hindi alintana ang tanong ng kasambahay kung saan siya pupunta. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalsada ng Forbes Park ay tila naging isang dayuhang lugar. Huminto siya sa isang tahimik na bahagi ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, kung saan walang makakakita sa kanya. Dito, sa loob ng kulungang bakal at salamin ng kanyang sasakyan, binuksan niya muli ang report ng private investigator sa kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nag-scroll siya pababa, lampas sa mga litrato. Binasa niya ang bawat detalye. Ang address ng condo unit ni Cassandra sa BGC na nakapangalan sa isang shell corporation na konektado sa RGC. Ang mga bank statement na nagpapakita ng regular na pagpasok ng malalaking halaga mula sa mga account na kontrolado ni Mateo. Lahat ng yun ay masakit, ngunit inaasahan na niya. Ngunit nang marating niya ang bahagi ng report na may titulong Personal Background Cassandra Morales, doon gumuho ang kanyang mundo sa paraang hindi niya kailanman inakala. Pangalan, Cassandra Cassie Morales, araw ng kapanganakan, October 26, 95. Ina, Rosita Morales, pumanaw. Ama, Ignacio Consunji, pumanaw. Paulit-ulit na binasa ni Isabel ang huling pangalan, Ignacio Consunji, ang ama ni Mateo. Hindi maari. Baka nagkamali lang ang investigador. Baka kapangalan lang. Ngunit sa ilalim nito ay may kopya ng birth certificate ni Cassandra. Malinaw, walang duda. Ama, Ignacio Consunji. Si Cassandra ay kapatid sa labas ni Mateo, kapatid niya sa ama. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang kasuklam-suklam na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang halo ng pagtangis at pagsusuka. Ang sikmura niya ay tila binaligtad. Ang lalaking sinipingan niya gabi-gabi. Ang ama ng kanyang mga anak ay may relasyon sa sarili niyang kapatid. Ang kanilang relasyon ay hindi lang isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang karumal-dumal na kasalanan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang hapunan kasama ang pamilya. Consunji, ilang taon na ang nakalipas. Ipinagmamalaki noon ni Doña Eliza ang kanilang angkan. Ang mga Consunji ay may dugong bughaw, sabi nito, habang ang mga matay nakatingin kay Isabel na para bang sinusuri siya. Kaya naman napakahalaga na mapanatiling dalisay at malakas ang ating linyahe. Ang dugong Consunji ay hindi dapat basta-basta na ihahalo sa iba. Noon, ang tingin niya sa mga salitang iyon ay isang simpleng pagmamataas ng isang matriarka. Ngayon, naintindihan niya ang tunay na kahulugan nito. Ang pagtanggap sa kanya ay isang pagkukunwari lamang. Ang kailangan nila ay ang kanyang pangalan at ang yaman ng mga Rosales. Ngunit ang tunay na magpapatuloy ng dalisay na dugo ng mga Consunji ay si Lucas, ang bunga ng isang karumal-dumal na pagsasama. Hindi na niya napigilan. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse at sumuka siya sa damuhan. Ang kaldereta na inihanda niya ng may pagmamahal kagabi ay lumabas mula sa kanyang sistema na parang lason.
Paulit-ulit siyang sumuka hanggang sa wala nang mailabas kundi pait. Nang mahimasmasan siya, bumalik siya sa loob ng kotse. Ang katawan ay nanghihina, ngunit ang isipan ay nagliliyab. Ang pighati ay napalitan ng isang matinding galit at pandidiri. Ito na ang pinakamababang uri ng pagkatao. Hindi na sila mga tao sa kanyang paningin. Sila ay mga halimaw. May isang pamilyar na address sa report. Ang address ni Cassandra. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib at desperadong ideya. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata. Nagmaneho siya papuntang BGC. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar kung saan tanaw niya ang entrance ng gusali. Naghintay siya. Oras ang lumipas. Ang araw ay nagsimulang lumubog. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang itim na Mercedes ni Mateo ay huminto sa tapat ng lobby. Bumaba ito at ilang sandali pa, lumabas si Cassandra mula sa gusali kasama ang batang si Lucas. Naghalikan sila. Isang mabilis ngunit malambing na halik na para bang sila ang pinakanormal na mag-asawa sa mundo. Sumunod na dumating ang isa pang sasakyan, ang sasakyan ni Doña Eliza. Hindi makapaniwala si Isabel, ang kanyang biyenan. Kasabwat din ito. Kasabwat sa lahat. Sinundan niya sila. Dahan-dahan, pinapanatili ang distansya. Pumasok sila sa isang pribadong restaurant, isang lugar na elegante at malayo sa mata ng publiko. Mula sa kanyang sasakyan, sa kabilang kalsada, sa dilim, kitang-kita niya sila sa loob sa pamamagitan ng malaking bintanang salamin. Nakaupo sila sa isang mesa. Si Mateo, si Cassandra, at si Doña Eliza. At sa kandungan ni Doña Eliza, masayang nakaupo ang batang si Lucas. Inaabutan niya ito ng pagkain. Hinahaplos ang buhok nito. Ang pagmamahal na ipinapakita niya sa bata ay isang bagay na hindi kailanman ipinakita ng kanyang biyenan sa sarili niyang mga anak na sina Sofia at Lucia. Nag-uusap sila. Nagtatawanan. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan, kasakiman at kasalanan. Sa mga sandaling iyon, namatay ang huling piraso ng pusong minsan ay umibig kay Mateo Consunji. At sa abo nito, isang bagong Isabel ang isinilang. Isang babaeng walang awa, walang patawad at handang sunugin ang buong mundo nila. Para kay Mateo Consunji, ang mundo ay isang malaking chessboard at siya ang hari. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat piyesa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Mula sa tuktok ng kanyang opisina, sa RGC Tower, tanaw niya ang buong Makati. Isang kahariang sa tingin niya ay nararapat lamang sa kanya. Humigop siya mula sa kanyang baso ng mamahaling whiskey. Katatapos lang niyang isara ang isang multimilyong pisong deal. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Idinayal niya ang numero ng kanyang ina. Ma, bati niya. Ang boses ay puno ng pagmamayabang. It's done. The Rockwell expansion is ours. Magaling, anak. Sagot ng malamig na boses ni Doña Eliza. Pero hindi iyan ang dahilan kung bakit ako nag-aalala. Kumusta si Isabel? Matapos ang pag-aalboroto niya, sigurado ka bang wala siyang anumang hinala? Bahagyang tumawa si Mateo. Ma, relax. I told you, I handled her. She's a simple woman. A little drama, a few sweet words, and she melts. She's back to being the perfect little wife. In fact, she even apologized to me for being emotional. Huwag kang maging kampante, Mateo. Ang mga Rosales ay tuso. Baka may alas na itinatago ang babaeng yan. Anong alas? Naging sarkastiko ang tono ni Mateo. Ang tanging alas niya ay ang pangalan niya, na malapit na ring mapalitan ng sa atin. Trust me, ma. She's a lamb. At ang mga tupa ay para lamang katayin. Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin sa syudad. Simple. Iyon si Isabel.
Maganda, mabait, mayaman, ngunit simple. Perpektong kasangkapan para sa kanyang mga ambisyon. Ngayong malapit na niyang makuha ang lahat, hindi na niya ito kakailanganin pa. Kinahapunan, umalis siya ng opisina. Ngunit hindi siya umuwi sa Forbes Park. Nagtungo siya sa isang modernong kondominium sa BGC. Pagbukas ng pinto, isang matamis na ngiti ang sumalubong sa kanya. "Mahal!" bati ni Cassandra. Sabay yakap at halik sa kanya. Mula sa sala, isang maliit na bata ang tumakbo palapit sa kanya. "Daddy!" Binuhat ni Mateo ang anak na si Lucas. Isang pakiramdam ng tunay na pagmamay-ari ang bumalot sa kanya. Ito ang tunay niyang pamilya. Ang tunay na dugo ng Consunji. "Kamusta ang mag-ina ko?" tanong niya habang hinahaplos ang buhok ni Cassandra. "Heto, naghihintay sa'yo," sagot ni Cassie, ang mga matay nagniningning. "Mateo, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Pagod na akong magtago." Hinawakan ni Mateo ang kanyang mukha. "Malapit na, mahal. Konting-konting tiis na lang. I am securing our future. A future where you will be the real Mrs. Consunji, and Lucas will inherit everything. Everything that is rightfully ours." Pinakita niya kay Cassandra ang isang brochure ng isang mansyon sa Corinthian Gardens. "This will be our home. No more hiding." Niyakap siya ni Cassandra ng mahigpit. "I trust you, Mateo. I love you." "I love you too," sagot niya. At sa mga sandaling iyon, halos paniwalaan niya ang sarili niyang mga salita. Kinabukasan, sa kanyang opisina, dumating ang kanyang personal na abogado. Isang taong matagal nang tapat sa mga Consunji, hindi sa mga Rosales. Dala nito ang isang salansa ng mga dokumento. "Sir, ito na po ang mga papeles para sa restructuring ng RGC subsidiaries," sabi ng abogado. "Kapag napirmahan niyo na po ito, ang kontrol ng mga kumpanya ay unti-unti nang malilipat sa mga bagong korporasyon na itinatag ninyo." Ngumisi si Mateo. Ito na, ang huling hakbang. Kinuha niya ang kanyang mamahaling fountain pen. Habang inililipat niya ang mga pahina, naaalala niya ang mukha ng kanyang yumaong biyenan, si Don Andres Rosales. Akala siguro ng matanda ay napakatalino nito sa pag-iiwan ng isang komplikadong testamento. "You old fool," isip-isip niya. "You thought you could protect your precious daughter and your empire, but you underestimated me. You underestimated a Consunji." Walang pag-aalinlangan, nilagdaan niya ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay isang pako sa kabaong ng legasiya ng mga Rosales. Hindi niya alam na ang bawat pirma ay siya ring naguhukay ng sarili niyang libingan. Ang mga dokumentong yon na inihanda di umano ng kanyang abogado ay ang mismong mga bitag na maingat na inilatag ng kampo ni Isabel. Matapos ang huling pirma, isinara niya ang folder ng may kasamang yabang. Tapos na. Panalo na siya. Biglang tumunog ang kanyang computer. Isang bagong email. Binuksan niya ito. Ito ay isang opisyal na memo mula sa Office of the Corporate Secretary. Subject: Notice of an Emergency Board of Directors Meeting. Dear Mr. Consunji, please be advised that an emergency meeting of the Board of Directors has been called for tomorrow, 10:00 a.m. at the RGC main boardroom. This meeting has been convened upon the formal request of a major, anonymous shareholder. Napakunot ang noo ni Mateo. Emergency meeting? Anonymous shareholder? Sino ang maglalakas loob na gawin ito? Ngunit ang inis ay mabilis na napalitan ng pagwawalang bahala. Ngumisi siya at isinara ang email. Marahil ay isa lamang ito sa mga matatandang loyalista ng kanyang biyenan na gustong gumawa ng ingay. Isang maliit na abala, isang langaw na kailangan lang niyang iwaksi. Pagkatapos ng lahat, hawak na niya ang lahat ng baraha. Ano pa ba ang magagawa nila? Ang mga daliri ni Sofia, ang panganay ni Isabel, ay maliksing gumagalaw sa ibabaw ng mga tipa ng grand piano. Ang musika ni Chopin ay tila isang alon
na bumabalot sa buong sala ng mansyon, puno ng drama, pighati, at sa huli, isang marahas na determinasyon. Nakatayo si Isabel sa di kalayuan, sa tabi ng malaking bintanang salamin, hawak ang isang tasa ng tsa. Pinapanood niya ang kanyang mga anak, si Sofia sa piano at si Lucia, na tahimik na nagkukulay sa sahig. Sila ang kanyang mundo. Sila ang dahilan ng lahat. Sa paningin ng sinuman, siya ay isang larawan ng katahimikan at karangyaan. Isang ina na masayang pinapanood ang kanyang mga supling. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Bahagyang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang maikling mensahe mula kay Attorney Ricardo. Nagsisimula na kami. Itinaas niya ang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang ang musika ng piano ay tumataas patungo sa kasukdulan nito. Samantala, sa RGC main boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan. Pumasok si Mateo Consunji sa silid na puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti. Nakita niya ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki, na karamihan ay mga itinalaga pa ng kanyang biyenan, mga relikya ng nakaraan sa kanyang isipan. "Good morning, gentlemen," bati niya, naupo sa dulo ng lamesa. "I hope this is important. I canceled 2 meetings for this emergency." Walang sumagot. Ang lahat ng mata ay napunta sa isang taong nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa, si Attorney Ricardo Sarmiento. "Good morning, Mr. Consunji," sabi ni Attorney Ricardo. Ang boses ay kalmado at profesional. "We are all here upon the request of the majority shareholder of the Rosales Group of Companies." Tumawa si Mateo. "Majority shareholder? As far as I know, that falls under my wife's jurisdiction, which, by extension, is mine. So what is this all about, Ricardo?" Hindi natinag si Attorney Ricardo. "I am here today as the legal representative of the said shareholder. At ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, mayroon tayong 3 motion na kailangang pagbutuhan ngayon din." "Motion?" Nagsalubong ang mga kilay ni Mateo. "This is ridiculous! Anong—" "First motion," pagputol ni Attorney Ricardo. Hindi pinansin ang pagtutol ni Mateo. "To conduct a full, independent, and immediate forensic audit on all subsidiary companies currently under the direct management of Mr. Mateo Consunji due to preliminary findings of financial irregularities." Natahimik si Mateo. Financial irregularities. Anong pinagsasasabi ng matandang ito? "All in favor?" tanong ni Attorney Ricardo. Isa-isang itinaas ng mga miyembro ng board ang kanilang mga kamay. Lahat sila. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "What is this? This is a coup." "Second motion," patuloy ng abogado, na tila walang naririnig. "To freeze all corporate accounts, credit lines, and signing privileges of Mr. Mateo Consunji, effective immediately, pending the results of the said audit." "You can't do that," sigaw ni Mateo, napatayo na. "All in favor?" Muling nagtaasan ang mga kamay. "This is insane! Sino ang nag-utos nito?" Nagsimula nang mamula ang mukha ni Mateo sa galit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sinusubukang tawagan ang kanyang mga koneksyon sa loob ng board, ngunit walang sumasagot. "And the third and final motion," sabi ni Attorney Ricardo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Mateo, malamig at walang emosyon. "To place Mr. Mateo Consunji on indefinite leave of absence from his position as Chief Executive Officer, effective immediately." Ang kanyang mga tungkulin ay pansamantalang hahawakan ng isang komite na pinamumunuan ko. "No!" Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Hindi ninyo ito magagawa sa akin. I built this company." "All in favor?" Ang huling pagtaas ng mga kamay ay tila isang sabay-sabay na paghatol. Bumagsak si Mateo sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Ang mundong kanyang binuo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto.
Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Sa mansyon sa Forbes Park, ang huling nota ng piano ay tumigil. Isang matamis na katahimikan ang pumalit. Nag-vibrate muli ang telepono ni Isabel. Tapos na! Ibinaba niya ang kanyang telepono at lumapit sa kanyang mga anak. That was beautiful, Sophia. Let's have some merienda. Ilang oras ang lumipas. Ang pinto sa harap ay bumukas nang may malakas na kalabog. Pumasok si Mateo na parang isang bagyo. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isabel! Lumabas si Isabel mula sa kusina. May daladalang isang platito ng ensaymada. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-aalala. Isang perpektong maskara. Mateo, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? You're scaring the children. Don't play innocent with me. Sigaw niya, itinuturo siya. You, did you know about this? This ridiculous board meeting? Anong kalokohan ito? Umiling si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalituhan. Board meeting? Wala akong alam. Mahal. Anong nangyari sa opisina? Ang kanyang pag-arte ay napakagaling, napakakumbinsido na kahit si Mateo ay nag-alinlangan sa isang saglit. Ngunit ang galit niya ay mas malakas. Lahat sila, binoto akong tanggalin. My accounts are frozen. My position is gone. Someone is trying to destroy me. Naglakad siya pabalik-balik, hindi mapakali. Kinuha niya ang kanyang telepono. I need to get out of here. I'll book a flight to Hong Kong and sort this out from there. I-denial niya ang numero ng kanyang private travel agent. Book me on the next flight to Hong Kong. First class. What do you mean my corporate card is declined? Fine, use my personal Amex Black Card. What? Declined din? Anong kalokohan to? Ibinagsak niya ang telepono sa sahig. Napatingin siya sa paligid, sa mansyon, sa mga mamahaling gamit, at pagkatapos ay kay Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang malamig, hindi matinag na kapangyarihan. At sa mga sandaling iyon, isang nakakatakot na pagdududa ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Ang mansyon sa Forbes Park, na dati isang simbolo ng kapangyarihan para kay Mateo, ay biglang naging isang marangyang kulungan. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, si Mateo ay naging isang tigre na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik, mabangis, at desperado. Lahat ng kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Ang mga kaibigan at alyado niya sa negosyo, na dati isang tawag lang ang layo, ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ang kanyang mga personal na bank account ay nagpapakita ng zero balance. Ang kanyang mga abogado ay biglang on leave. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang kapangyarihan ay gumuho at natagpuan niya ang sarili na mag-isa at walang magawa. Si Isabel, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Inasikaso niya ang mga bata, nagbasa sa hardin, at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain na para bang walang nangyayari. Ang kanyang katahimikan ang lalong nagpabaliw kay Mateo. Sa wakas, isang tawag ang pumasok, ang kanyang ina. Mateo, ano ang nangyayari? Sigaw ni Doña Eliza mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkasindak. Lahat ng pinadala mong pera sa akin nawala. Ang account ko ay frozen. Sinubukan kong gamitin ang credit card ko, pero declined. Anong kalokohan ito? I don't know, Ma. Sagot ni Mateo. Ang boses ay basag. Someone is pulling the strings. Someone powerful. Sinubukan kong alamin, pero lahat ng pinto ay sarado para sa akin. This is the Rosales doing. Sigurado ako. Giit ni Doña Eliza. Yung mga matatandang loyalista ng ama ni Isabel, kailangan nating gumawa ng paraan. Anong paraan, Ma? Wala na akong access sa kahit ano. Narinig niya ang malalim na paghinga ng ina. Si Cassandra.
Anong tungkol kay Cassandra? Tumawag siya sa akin kanina, umiiyak. Ang allowance niya ay hindi pumasok. Natatakot siya, Mateo. Paano kung madamay sila ni Lucas? Kailangan mong protektahan ang iyong tunay na pamilya. Ang mga salitang tunay na pamilya ay tumagos kay Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang makita si Cassandra. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Si Isabel ay nasa sala. Nagtutupi ng mga damit. Tiningnan niya ito ng may pagbabanta. Huwag kang aalis sa bahay na ito, sabi niya bago lumaba. Hindi sumagot si Isabel na para bang isa lamang siyang hangin. Pagdating niya sa BGC, nadatnan niya si Cassandra na nag-hysterical. Mateo, anong nangyayari? Bakit wala akong pera? Paano ang mga bayarin? Paano ang eskwela ni Lucas? Salubong nito sa kanya, ang mukha ay puno ng luha at takot. Niyakap niya ito. Calm down, Cassie. Aayusin ko to. Everything will be fine. Paano mo aayusin? Sigaw ni Cassandra. Itinulak siya. Wala kang pera. Tinanggal ka sa kumpanya. Baka pati itong kondo, bawiin sa atin. Mateo, anong ipapakain natin sa anak mo? Nag-away sila. Isang matinding pag-aaway na puno ng panunumbat at takot. Ang dating pagmamahalan at pagtitiwala ay napalitan ng pagdududa at desperasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Mateo si Cassandra hindi bilang isang mapagmahal na partner, kundi bilang isang obligasyong hindi na niya kayang tustusan. Bumalik siya sa Forbes Park ng gabing-gabi na. Ang pakiramdam ng kabiguan ay mas mabigat kaysa dati. Nadatnan niya si Isabel na tahimik na nagbabasa sa sala. Naupo siya sa tapat nito, ang kanyang mukha ay pagod at talunan. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng walang galit, tanging pagkalito. Bakit ito nangyayari, Isabel? Anong nagawa ko? Itiniklop ni Isabel ang kanyang libro at ipinatong sa lamesa. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pekeng pag-aalala, kundi isang malamig na katahimikan. Lahat ng bagay sa mundo, Mateo, sabi ni Isabel, ang boses ay mababa at malinaw, ay may katumbas na kabayaran. Hindi pa man siya nakakasagot. Isang delivery man ang nag-doorbell. Pumasok ang kasambahay, dala ang isang maliit, eleganteng kahon na gawa sa velvet. Para po sa inyo, Sir Mateo, sabi ng kasambahay. Nagtatakang binuksan ni Mateo ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang satin na unan ay isang pares ng mamahaling cufflinks na may nakaukit na RGC logo. Sa ilalim nito, isang formal na imbitasyon. Ang papel ay makapal at mamahalin. Ang mga letra ay naka-emboss sa ginto. The Board of Directors and Shareholders of the Rosalis Group of Companies cordially invite you to the 25th Anniversary Gala, a night of celebration and tribute. Nakalagay ang pangalan niya bilang isa sa mga guest of honor, ngunit sa ilalim ng imbitasyon, may isa pang maliit na card na nakasulat sa kamay sa eleganteng calligraphy. Ang mga salita ay tila isang sumpa. Maghanda ka para sa huling pagtatanghal mo. Itinaas ni Mateo ang kanyang paningin mula sa card patungo kay Isabel. Nakangiti ito. Isang nangiting hindi pa niya nakikita kailanman. Isang ngiting malamig, matagumpay, at walang anumang awa. At sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagbagsak, sa wakas ay naintindihan niya. Hindi ito mga loyalista ng kanyang biyenan. Hindi ito mga kalaban sa negosyo. Ito ay si Isabel, ang kanyang simple at maamong asawa. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang gabi ay kumikinang sa loob ng Grand Ballroom ng The Peninsula Manila. Ang mga naglalakihang kandelero ay nagbibigay liwanag sa daan-daang bisita, ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang mga alahas ay kumikislap sa bawat galaw.
at ang mga pekeng nakangiti ay nakapaskil sa bawat mukha. Sa isang suite, sa itaas na palapag ng hotel, si Isabel ay humarap sa isang malaking salamin. Tapos na siyang ayusan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng updo na nagpapatingkad sa linya ng kanyang leeg. Ang kanyang makeup ay simple ngunit matapang na may diin sa kanyang mga mata at sa kulay dugong kolorete sa kanyang mga labi. At ang kanyang suot, isang gown na kulay ng dugo, isang serpentina cut na perpektong yumayakap sa kanyang katawan na tila isang pangalawang balat. Wala itong burda, walang kumikinang na bato. Ang kulay at ang anyo nito lamang ay sapat na para maging isang deklarasyon. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng kilala niya. Wala na ang maamo at kimi na si Isabel Consunji na laging nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ang naroon ay isang estranghera, isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. Isinuot niya ang isang pares ng hikaw na diamante, ang huling regalong iniwan sa kanya ng kanyang ama. Ito ang kanyang baluti. Sa ballroom nagsimula ng maging karaniwan ng gabi. Si Mateo Consunji, suot ang kanyang pinakamagandang taksido, ay pilit nang ngumingiti at nakikipagkamay sa mga bisita. Sinusubukan niyang ipakita na normal ang lahat, na ang mga chismis tungkol sa kanyang biglaang leave of absence ay walang katotohanan. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Eliza. Ang mukha ay matigas na parang bato. Bawat ngiti niya ay pilit, bawat pagbati ay may kasamang lason. Naroon sila, sinusubukang iligtas ang anumang natitirang piraso ng kanilang pangalan. Umaasang mayroon pa silang babalikan. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Huminto ang lahat ng bulungan. Ang musika ay tila humina. Ang lahat ng mga ulo ay lumingon. Pumasok si Isabel. Naglakad siya na para bang pag-aari niya ang lugar. Dahil sa gabing iyon, pag-aari niya nga. Ang kanyang bawat hakbang ay mabagal, kalkulado, at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa unahan. Hindi pinapansin ang mga nakangangang bibig at nagtatakang mga mata ng mga taong dati tinatawag siyang ang asawa ni Mateo. Ngayong gabi, siya si Isabel Rosales at sisiguraduhin niyang hindi nila iyon malilimutan. Hindi napigilan ni Doña Eliza ang sarili. Sinalubong niya si Isabel sa gitna ng sahig. Ang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong galit at pagkukunwari. Isabel, Hija, sabi niya sa mahinang boses na sila lang ang makakarinig. What is the meaning of this? Ang damit mo. You are drawing too much attention. Ang pamilya natin ay nasa gitna ng isang krisis. You should be more discreet. Ihuminto si Isabel. Tiningnan niya ang kanyang biyenan mula ulo hanggang paa, hindi nang iinsulto, kundi sinusuri, na para bang isa itong bagay na ngayon niya lang napansin. Ang gabi ay para sa mga nagdiriwang Ginang Consunji, sagot ni Isabel. Ang boses ay malamig at matamis, na parang pulot na may lason. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At ako ay narito para magdiwang. Natigilan si Doña Eliza. Ang tingin ni Isabel, isang tingin na puno ng kapangyarihan at pagwawalang bahala, ay nagpatiklop sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig habang nilagpasan siya ni Isabel at nagpatuloy sa paglakad patungo sa presidential table. Mula sa kanyang upuan, pinanood ni Isabel ang buong eksena. Nakita niya si Mateo na nakatingin sa kanya. Ang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at pagkamuhi. Nakita niya si Cassandra na nakaupo sa isang malayong mesa kasama ang ilang hindi kilalang bisita na kayuko na para bang gusto siyang lamunin ng lupa. Ang gabi ay nagpatuloy, mga talumpati, mga parangal. Isang video presentation na nagpapakita ng kasaysayan ng Rosales Group of Companies. Sa buong panahon na yon, si Isabel ay nanatiling tahimik, isang reyna na nagmamasid sa kanyang mga nasasakupan
bago ipataw ang kanyang hatol, hanggang sa dumating ang sandaling pinakahihintay niya. Umakyat sa entablado ang MC ng gabi, isang kilalang TV host. And now, ladies and gentlemen, sabi ng MC, ang boses ay masigla at malakas. Para sa isang espesyal na parangal, isang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na dedikasyon at pamumuno na nagdala sa RGC sa mga bagong taas. Tulungan ninyo akong salubungin sa entablado, ang ating pinararangalan ngayong gabi, ang ating butihing CEO, Mr. Mateo Consunji. Isang magalang na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ang spotlight ay biglang tumutok kay Mateo, na tila nasilaw at natigilan. Napatingin siya kay Isabel. Nakita niya itong bahagyang itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Isang tahimik na pag-anyaya. Isang paanyaya sa kanyang sariling bitayan. Nanginginig na tumayo si Mateo. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila 1 milya ang haba. Ang palakpakan ay nagpatuloy, ngunit sa kanyang pandinig, ito ay tunog ng isang nagbabadyang unos. Nakarating siya sa entablado, pilit nang ngumingiti sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw. Hindi alam na ang bawat segundo na lumilipas ay naglalapit sa kanya sa kanyang huling pagtatanghal. Nakatayo si Mateo sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay tila isang interogasyon. Hawak niya ang tropeo ng parangal, isang piraso ng malamig na kristal na kasing bigat ng kanyang nararamdaman. Sinimulan niya ang kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, bago niya pilit na pinatatag. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, sinusubukang ngumiti. Isang malaking karangalan. Isang malaking karangalan ang mapili para sa tribute na ito. Ang 25 taon ng Rosales Group ay 25 taon ng pagsisikap. Habang nagsasalita siya ng mga kabisadong kasinungalingan tungkol sa dedikasyon at integridad, ang malaking LED screen sa likuran niya, na kanina'y nagpapakita ng RGC logo, ay biglang nag-itim. Huminto si Mateo sa pagsasalita. Nagtataka. Ang mga tao sa audience ay nagsimulang magbulungan. Biglang umilaw ang screen, ngunit hindi logo ng kumpanya ang lumabas. Ang unang imahe, isang kopya ng resibo mula sa Villarica Jewelers para sa isang diamond solitaire necklace. Malinaw, malaki, at hindi maikakaila. Napahinto sa paghinga si Mateo. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Kasunod na lumabas sa screen ang isang serye ng mga bank transaction, mga petsa, mga halaga, mula sa mga account ng RGC subsidiaries, papunta sa isang pribadong account na nakapangalan sa C. Morales. Milyon-milyong piso. Ang bulungan ng mga tao ay lumakas, naging isang dagundong. Anong nangyayari? Tanong ng MC sa gilid ng entablado, ngunit walang makasagot. At pagkatapos, isang boses ang pumailan lang sa buong ballroom, isang boses na kalmado, malinaw, at puno ng awtoridad na tila yelo. Magandang gabi. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan. Isang pangalawang spotlight ang bumukas at tumutok sa kanya. Hawak niya ang isang mikropono. Ang aking asawa ay nakalimutang banggitin ang ilang mahahalagang detalye sa kanyang talumpati, sabi ni Isabel, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Natigilan si Mateo na para bang isang estatwang yari sa asin. Hindi siya makagalaw. Sa screen, ang mga bank transaction ay napalitan ng mga litrato. Ang mga litratong kuha ng private investigator, si Mateo at si Cassandra sa parke. Si Mateo at si Cassandra na magkahawak kamay na pumapasok sa isang kondo. At ang pinakamatindi sa lahat, ang litrato nila sa restaurant, masayang kasama si Doña Eliza at ang batang si Lucas. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa audience. Umakyat si Isabel sa entablado at tumayo sa tabi ni Mateo. Kinuha niya ang tropeo
mula sa nanginginig na kamay ng asawa at ipinatong ito sa sahig na para bang isa lamang itong basura. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa audience, ngunit ang kanyang mga salita ay patalim na tumutusok kay Mateo. Ako ay naging isang mabuting asawa, isang masunuring manugang. Itinago ko ang aking sarili sa likod ng pangalang Consunji sa pag-aakalang ang pag-ibig at katapatan ay sapat na. Humarap siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit ang pag-ibig ay hindi sapat para sa isang taong ang tanging sinasamba ay ang pera at kapangyarihan. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo si Doña Eliza, na ngayon ay namumutla na parang isang bangkay. At lalong hindi ito sapat para sa isang pamilyang ang tingin sa kasal ay hindi isang sagradong unyon, kundi isang business transaction. Ang huling larawan ay lumabas sa screen, ang birth certificate ni Cassandra Morales. Ang pangalan ng ama, Ignacio Consunji, ay naka-highlight sa pula. At ang pinakamasaklap sa lahat, sabi ni Isabel, ang boses ay bahagyang nanginig sa pagkasuklam, ay ang gamitin ang sarili mong kadugo, ang iyong kapatid, sa isang karumaldumal na sabuatan para lamang sa pera. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mateo. Si Doña Eliza ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Si Cassandra naman ay mabilis na tumayo at sinubukang tumakbo palabas, ngunit hinarang siya ng mga security personnel na nakaposte na pala sa mga exit. At para sa huling pasabog, isang dokumento ang lumabas sa screen, ang huling habilin at tipan ni Don Andres Rosales, ang artikulong nagsasaad ng paglilipat ng lahat ng kapangyarihan at pagmamay-ari ng Rosales Group of Companies kay Isabel Rosales matapos ang 5 taon. Humarap muli si Isabel sa mga manonood, sa mga kamera ng media na ngayon ay live na nagbo-broadcast. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang pangalan ko ay Isabel Rosales, hindi Consunji. Ako ang nag-iisang anak ni Andres Rosales, ang tagapagtatag ng kumpanyang ito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, bawat salita ay isang hatol. At ngayong gabi, binabawi ko ang lahat ng sa akin. Bumagsak si Mateo sa kanyang mga tuhod. Si Doña Eliza ay nawalan ng malay sa kanyang upuan. Ang buong ballroom ay nasa ganap na kaguluhan. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Isabel Rosales sa entablado, sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto na. Habang ang mga security personnel ay magalang, ngunit marahas na ineskortan ang mga bagsak na miyembro ng pamilya Consunji palabas ng ballroom, sa gitna ng kahihiyan at ng mga flash ng kamera, si Isabel ay nanatiling hindi gumagalaw. Nakatingin siya sa kawalan. Ang reyna na sa wakas ay nabawi na ang kanyang kaharian. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at madilim na anino ng mga Consunji ay unti-unti nang naglaho na parang isang masamang panaginip sa pagdating ng umaga. Hindi na sa Forbes Park nakatira si Isabel. Ang malaki at malungkot na mansyon ay naibenta na. Ang bawat muebles, bawat painting, bawat alaala ng kasinungalingan ay naialis na. Ang tinitirhan niya ngayon ay isang mas maliit ngunit mas masayang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Ayala, Alabang. Isang bahay na may malawak na hardin kung saan malayang nakakapaglaro ang kanyang mga anak. Isang tahanan, hindi isang museo. Sa isang maliwanag na umaga, si Isabel ay nasa conference room ng RGC Tower. Ngunit hindi na ito ang RGC na dating kilala ng lahat. Sa pader sa likuran niya, ang mga letrang nakaukit sa ginto ay nagbago na. Rosales and Daughters, nakatayo siya sa harap ng bagong board of directors, isang halo ng mga tapat na kaalyado ng kanyang ama at mga bagong progresibong isipan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito'y matatag, puno ng kaalaman, at may diin ng isang leader na ipinanganak para mamuno. The proposal for a sustainable energy division is approved, sabi niya. Ang kanyang mga mata
ay matiim na nakatingin sa lahat. I want the feasibility study on my desk by Monday. Let's move on to the next agenda. Ang paggalang na natatanggap niya ay hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang galing. Sa loob ng 6 na buwan, pinatunayan niya na hindi lamang siya isang tagapagmana. Siya ang mismong pundasyon ng bagong kumpanya. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Attorney Ricardo. "Isabel," sabi nito, may hawak na folder. "May balita na ako." Alam na ni Isabel kung ano ang tinutukoy nito. Tumango siya at pinapasok ang abogado sa kanyang opisina, ang dating opisina ni Mateo, na ngayon ay mas maliwanag at pinalamutian ng mga larawan nina Sofia at Lucia. Umalis na sila ng bansa, sabi ni Attorney Ricardo. Si Mateo, si Eliza at si Cassandra, kasama ang bata. They liquidated whatever assets they had left, na halos wala na, at lumipad papuntang South America. They left in disgrace, Isabel. Walang-wala. Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagdurusa. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala nang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanatang sa wakas ay naisara na. Mabuti naman, sabi niya sa mahinang boses. Sana ay magbagong buhay na sila. Pag-uwi niya ng hapong yon, nadatnan niya ang kanyang mga anak sa hardin. Nagtatawanan sila habang naghahabulan. Ang tunog ng kanilang mga halakhak ang pinakamagandang musikang narinig niya. Naupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit sa kanya si Sofia, ang kanyang panganay. "Mama, are we happier now?" Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Hinaplos ni Isabel ang buhok ng anak. "Oo anak, mas masaya na tayo ngayon." "Is it because Daddy isn't here anymore?" Isang tanong na matagal nang iniiwasan ni Isabel, ngunit alam niyang kailangan ng harapin. "Ang daddy ninyo," panimula niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "He had to go on a very long trip to find himself. Minsan, may mga taong naliligaw ng landas at kailangan nilang mapag-isa para mahanap ang tamang daan pabalik." "Babalik pa po ba siya?" tanong naman ni Lucia, na lumapit na rin. Ngumiti si Isabel, isang ngangiting may bahid ng lungkot ngunit puno ng katotohanan. "Hindi ko alam mga anak, pero ang mahalaga, kahit anong mangyari, nandito si Mama, palagi. At bubuuin natin ang sarili nating masayang pamilya, okay? Tayong 3. Niyakap siya ng kanyang 2 anak. Sa init ng kanilang mga yakap, naramdaman ni Isabel ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit hindi na sila dumudugo. Gabi. Matapos niyang patulugin ang mga bata, lumabas siya sa veranda. Dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang hangin ay sariwa, at ang mga bituin ay nagniningning. Tumingala siya sa kalangitan. Naalala niya ang babaeng minsan ay umiyak. Sa ilalim ng parehong mga bituin, isang babaeng wasak at talunan. Ngayon, ang babaeng iyon ay wala na. Ang paghihiganti ay hindi ang nagpalaya sa kanya. Ang kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang pagiging bulag. At ang muling pagtuklas sa sarili niyang halaga, ang tunay na nagbigay sa kanya ng kalayaan. Humigop siya ng tsa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang siya ay buo. Hindi na siya asawa ng kung sino man, o manugang, o biktima. Siya si Isabel Rosales, isang ina, isang leader, isang babaeng muling binuo ang sarili mula sa abo ng isang nasunog na pag-ibig, at habang pinagmamasdan niya ang tahimik na gabi, alam niya sa kanyang puso na ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. At dito na po nagtatapos ang kwento ng mister
na bumili pa ng mansyon na bilyon ang halaga para sa kabit. At misis na tahimik lang sa umpisa. Pero sa huli, siya pala ang magpapabagsak sa kanya. Pinakita sa atin ng kwentong ito na gaano man kalaki ang pera, gaano man kaganda ang bahay, kapag panlilin lang at pagtataksil ang pundasyon, guguho at guguho rin ang lahat. Pwede kang umabuso, manghamak, at manloko ng matagal, pero hindi habang buhay. Darating at darating ang araw na maniningil ang konsensya, ang batas, at oo, pati karma. Si Mrs. na akala ng lahat mahina, uto-uto at masyadong mabait, siya pa ang naging matatag hanggang dulo. Hindi siya gumanti sa paraang marumi, pero ginamit niya ang utak, katotohanan, at hustisya para ipakita na ang taong marunong magmahal ng tapat, karapat-dapat ding igalang at protektahan. Masakit man ang pinagdaanan niya, sa huli, siya ang nakabangon habang ang mister at ang kabit na nagmalinis nawalan ng lahat. Kayo po mga kaibigan, naniniwala rin ba kayo na ang masama, may hangganan, at ang mabuti, kahit minsan talo sa simula, sa dulo ang panalo? Naranasan niyo na rin bang maliitin o lokohin, pero sa huli kayo rin ang nakabangon? Gusto ko rin kayong kamustahin. Kumusta po ang puso ninyo habang pinapakinggan ang kwento natin ngayon? May parte ba ng buhay ninyo na parang kwento ni Mrs., tahimik pero lumalaban? I-share niyo po sa comments kung anong natutunan ninyo at anong gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon niya. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsama sa mga kwento sa channel na ito. Ingat po kayo lagi. Sana nasa mabuting kalusugan kayo at sana ang puso niyo lagi ninyong pinipili ang tama. Hanggang sa susunod na kwento.